ating Sunday Bites. Sino po bang excited sa napakagandang umagang ito? Say amen po. Amen. Praise God po. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay mag-umpisa po sa panalangin sa napakagandang umagang ito. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin at itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Lord, ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, ang siya ko pong patuloy na itinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Lord, patuloy niyo pong itago ang inyong lingkod na gagamitin sa napakagandang umagang ito, O God. At patuloy na langisan ang kanyang mga labi upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Lord, kung ano man pong karumihan, ang inyo pong nakikita sa inyong mga anak sa napakagandang umagang ito upang hindi po namin matanggap ng maayos at malinaw ang inyong mensahe sa napakagandang umagang ito, O God. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy ko na po itong winawasak at tinatalian sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, sa inyong mga banal na salita, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan sa napakagandang umagang ito, O God. Nawa po ito ay maging isang kalakasan po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga anak po ninyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, sa lahat ng aming mga nasa online na mga kapatid na hindi po namin nakasama sa napakagandang umagang ito, God. Abutin niyo po sila, Panginoon, na inyong mapagpalang mga kamay, na inyong mapagpagaling na mga kamay, O God. Lord, dahil sabi niyo po sa inyong mga banal na salita, O God, sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong latay, kami po ay nagsigaling, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya sino man po, Panginoon, ang may karamdaman sa napakagandang umagang ito, O God, Lord, abutin niyo po sila na inyong mapagpagaling na mga kamay, O God. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, muli, sa ilaman po namin, ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na parangal, pinakamataas na pagdambana, pinakamataas na papurit, pagsambat, pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, this is we pray, Amen and Amen. Magandang umaga muli. Sige po, palakpakan po muna natin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Purihin ang Diyos. Kumusta po ang bawat isa sa atin sa napakagandang umagang ito? Ang lahat po ba ay mabuti? Amen. Amen po dahil ang Diyos ay mabuti. Praise God po. Sige po, tayo po ay magre-recap po muna tayo dahil po tayo ay nasa tema po sa ating buwan na ito ng Abiding in Christ. So sino pong nakakaalala ng ating tema last month po? Praise God. The Lord grows. Amen po. Kumusta po yung ating tema last month po? Nag-grow po ba tayo? Sa pagsama ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Amen po ba? Praise God po. So, nung Saturday po, recap lamang po tayo, last Saturday, don't watch po natin dahil yun po yung ating first na tema po ng Abiding in Christ last Saturday. Don't watch po is, ito po ay tinuro sa atin ng ating kapatid na si Dr. Micah po. Ano po yung kanyang topic nung first don't watch po. For abiding in Christ, one with the Father. One with the Father daw po. Dapat daw po, ang ating mga ginagawa sa bawat araw-araw ay naka-align sa Panginoong Hesus. Amen po. Praise God po. Naka-align or nakakabit tayo palagi sa Diyos, hindi po nakalihis ang ating pananaw sa buhay. Amen po ba? Kapag sinabi po kasi nating one with the Father, dapat iisa po tayo. Kung ano po ang kaisipan ng Panginoon bilang anak ng Diyos, dapat po ay ganun din po ang ating maging kaisipan. Amen po ba? Dapat po tayo ay lumalakad ng naaayon lamang po sa Panginoon, naaayon sa kalooban ng Panginoon upang ang ating Panginoon na sinasamba ay mag-glorify sa ating mga buhay. Amen po ba? Mag-glorify means maitaas natin ang buhay
or maitaas po natin ang Diyos na ating sinasamba. Amen po ba? So, ang pangalawa po is, yung Saturday Donuts po natin by Brother Dale is abide. Yun din po, abide. Dapat po, tayo po ay nakakonekta sa Panginoon. Tayo po ay naka-align sa Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina. At dapat tayo ay namumuhay ng kagaya ni Kristo. Ano po ba yung kagaya ni Kristo? Ano po ba yung pagkakakilala natin sa Diyos na ating sinasamba? Siya po ay mapagpakumbaba, may mapagmahal, amen. Praise God, thank you po tatay. Mapagpatawad, amen po, praise God, thank you po Nanay Flor. Ano pa po? Mapagbigay, amen. Maunawain, mapagmahal, amen. Dahil siya pong unang nagmahal sa atin, dapat po, mahalin din po natin ang Panginoon. Kung paano niya tayo minahal. Hanggat maaari, higitan pa po natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Sa anong paraan po ba natin masasabi na mahal natin ang Diyos? Amen. Sa pagsunod sa Panginoon. Praise God. Tayo po ba ay sumusunod sa Panginoon? Amen po. Praise God. Dahil yun po, yung nakalulugod sa Panginoon. Yung sumunod tayo ng naaayon lamang po sa kanyang nais at sa kanyang kalooban. Mamuhay tayo ng kagaya ni Kristo na may mababang loob, mapagpakumbaba, at kung magsalita is mahinahon. Kahit po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ang nais ng Panginoon is maging connected pa rin po tayo sa Kanya. Huwag po tayo mag-focus sa pagsubok na ating nararanasan. Kagaya po nung itinuro sa atin ni Pastor Grace, nung last Wednesday, first Wednesday of this month po, abiding in Christ. Ang kanyang topic is, get connected. Kapag sinabi po ba nating connected, ano po ba yung ating pagkakaintindi dito? Dapat po lahat po ng desisyon natin sa buhay ay ikinukonsulta po muna natin ito sa Panginoon. Upang ang lahat ng ating mga hakbangin or mga pangarap sa ating mga buhay, ito po ay magkaroon ng kaayusan. Hindi po tayo mabibigo. Dahil ito po ay ikinonsulta po natin sa Panginoon. Amen po ba? Praise God po. So kahapon po, ang itinuro ng ating butihing pastor, Pastor Joe Cruz, sa ating Don Watts po, kahapon is abiding in the true vine. Kapag sinabi po nating abiding in the true vine, ano po yung nauunawaan natin dito? Tayo po ay nakakunikta sa totoong Diyos. Sa totoong puno, sino po ba yung ating puno? Di po ba ang Panginoon? Amen po. Si Lord po ang ating puno. Yes, we are the branches. So si Lord ang ating puno, dapat po ay nakakunikta po tayo sa Kanya. At alalahanin natin mga kapatid, na siya lamang ang katotohanan. Si Jesus Christ lamang ang katotohanan. Dahil siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Di po ba? Kasi kaya po tayo tinawag na mga anak ng Diyos dahil tayo po ay tinubos na ng dugo ni Jesus Christ. Amen po ba? So si Jesus Christ lamang po ang ating tunay na puno. So kailangan lagi po tayong naka-align sa Kanya, nakakonekta sa Kanya. Dapat po bawat desisyon natin ay ating ikinukonsulta po muna sa Panginoon. Dahil yun po yung nakalulugod sa Panginoon.
May life testimony lamang po ako nung nag-camp po kami sa Zambales. I praise God sa ating mga kabataan sa church na ito. Alam niyo po yun, ang daming na-encounter ng ating mga kabataan doon. I praise God dahil alam ko na ang ating mga kabataan ay rooted in Christ na po. Kung bakit ko po nasabing they are rooted in Christ dahil sa kabila ng kanilang mga naranasan, nandoon yung may nagtaray pero na-realize niya, siguro kinausap siya ng Panginoon, "O anak, bakit ka nagtataray? Nasaan ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ginagawang mong yan?" But the Holy Spirit remind here na, "Anak, hindi ako nalulugod sa inaasal mo." Maya't maya yung bata ay nag-sorry. Praise God for that. Ako'y na-bless. Dahil sabi niya, naalala ko yon, sabi niya, paano ko nga pala mag-glorify ang Panginoon kung ako ay nagtataray ng ganon. Kasi hindi yun ang Panginoon natin eh. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay mapagpakumbaba, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, at punong-puno ng biyaya at habag. Amen po ba? So may mga kabataan pa rin po tayo na kahit sila po ay binubuli na or alam ko po kasi may kabataan tayo dito na, praise God po kasi dahil sa mga anak ng Diyos, nandun po talaga yung kabataan natin na mga pogi. Amen? So, may mga kabataan tayo na napagtripan ng mga LGBTQ. Hindi ko na po babanggitin kung sino po sila. Pogi yung ating mga kabataan. Kaya, I praise God for that dahil for the second day, alam niyo po, sabi ko sa kanya, "Anak, ba't hindi ka po umupo?" Yun pala, may nangyayari na po sa kanya. Pinagtripan nga daw po siya, so gusto po siya ng mga kabaklaan in the short term. Pero yung kabataan po natin, hindi po sila umiimik, umiwas na lang po sila. So nandoon yung pagiging Christ-like ng ating kabataan. So natutuwa ako dyan. Na-bless ako that time dahil alam niyo po, yung mga kabataan natin, pag sinabi ng preacher, makinig kayo, nandoon yung kabataan, sila yung nakafocus talaga sa preacher. Kasi may naging katabi din po ako, as in bakla na nakatabi ko, tapos may katabi din po siya na siguro boyfriend, yung something ganon. Kahit maingay sila dahil hinihingi nung preacher na ipag-pray ko kayo kasi halos matatapos na po yung camp na yun eh. Sabi nung preacher, ipag-pray ko po kayo, sana po ipikit ninyo ang inyong mga mata upang hindi kayo ma-distract ng nakapaligid sa inyo. Kasi that time talaga as in marami kami, almost 1,400 po yata yung mga attendees doon sa camp na yun sa Zambales. I praise God po sa ating kabataan dahil sila ay sumusunod doon sa nagtuturo. Ako ay na-bless that time. At habang nagpre-pray na po, dahil closing prayer na nga po, ang inyong lingkod po ay nag-intercede upang manahimik yung ating nasa paligid. Alam niyo po yun, ang nais po ng iyong lingkod dito na ipahayag is kung tayo ay naka-abide or nakasunod or nakakonekta sa ating Panginoon, hindi natin papansinin yung nakapaligid sa atin. Papansinin in the nice way. Paanong in the nice way? Kung sila ay hindi sumusunod sa nagtuturo, dapat i-intercede po natin sila. Huwag po natin silang husgahan. Instead, ipag-pray po natin sila. Alam niyo po yun, that time, nag-i-intercede ako, nagpre-pray ako, habang nakapikit ako, siguro naririnig nila. Naririnig nila or yung Holy Spirit mismo, yung kumakausap sa kanila. Kasi as in, maingay po talaga sila, hindi sila nakikinig sa tinuturo. Ang inyong lingkod ay nag-pray. Sabi ko po sa aking prayer, Holy Spirit of the living God, you are the God of in control, sabi ko. Sa inyong mga kamay ko lamang ipinagkakatiwala, yung nasa right side ko. Kasi nasa right side ko po sila. Alam niyo po yun, maya't maya, nanahimik sila. Amen? Ganon ka-powerful yung prayer
ng bawat anak ng Diyos. Yes, tumigil po sila, nanahimik sila. Kasi ang ingay po talaga nila, as in, may sarili silang mundo, may sarili silang istorya, hindi sila nakikinig doon sa nagtuturo eh. I praise God for that. Sabi ko, Lord, tunay nga po na buhay ka. Buhay ang Diyos na sinasamba natin. Kaya mga kapatid, abiding in Christ is napakahalaga. Dapat tayo ay palaging nakakonekta sa ating Panginoon. In good times and in bad times. Huwag tayong nakakonekta lang kung tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Dapat po, kahit tayo ay mga nasa pagsubok, mas lalo tayong kumonekta sa Panginoon. Mas lalo tayong kumapit sa Diyos. Amen po? Upang ang lahat ng mga pagsubok ay patuloy po natin itong malagpasan. Dahil kapag nalagpasan po natin ang mga pagsubok na ito, sino po ang mag-glorify? Ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Praise God. So, yun lamang po mga kapatid. Pinagpapala ko po ang bawat isa sa atin. Nawa po ay may naunawaan tayo sa napakagandang umagang ito. Ang nais ng Panginoon is manatili tayo sa Diyos. Amen po. Dahil ang topic natin today is manatili tayo sa Diyos. Praise God. Pakibasa nyo na lamang po sa John 15 verses 4 to 5. Amen po. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa napagandang umagang ito. Purihin ang Diyos. Let's pray po. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon, na inyong pinagkatiwala sa inyong lingkod sa napagandang umagang ito, O God. Lord, nawa po, Panginoon, ang aming mga narinig sa napakagandang umagang ito ay patuloy po namin itong maisapamuhay, O God. Lord, mamuhay po kami nang naaayon lamang po, Panginoon, sa inyong nais at sa inyong kalooban, O God. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maitaas, ang patuloy na mag-glorify sa aming mga buhay, O God. Lord, sa aming pagsamba mamaya, Father God, this morning, O God, Lord, nawa po, Panginoon, ang aming mga awitan, mga himno ay maging mabangong samyo sa biyaya na iyong trono, O God. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maparangalan sa aming mga buhay, O God. Lord, sa inyong lingkod, na gagamitin this morning, O God, ang iyong anointing, wisdom, and knowledge be upon him, O God. In the mighty name of Jesus, O God. At patuloy niyo po kaming i-prepare, O God. Ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan, O God. Upang ang inyong mga banal na salita na aming maririnig muli sa napagandang umagang ito, O God, ay patuloy po namin itong maisapamuhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Kaya Panginoon, muli, sa ilaman po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsambat, parangal, pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God po.